destination will be on the right. Your destination is on the right. Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Dito po kami sa Holiday Inn kasi magre-renew ng passport si Bengbeng. Yung passport kasi ng mga minor, 5 years lang ano. Samantala sa mga adult, 10 years. Sa kanya pa. Dalhin nyo lang sa cashier, bayad kayo doon, tapos nandun sa kabilang kwarto. Apo. Debit naman, no? Apo. So ayan, ang dami po tayong na-meet doon ng mga kababayan natin. Saka, ay! Ito. Lumagpas po kami. Ang bilis po nung ano nila, service nila ngayon. Parang ilang minutes lang. So pagka may appointment ka, timing na pagdating namin mga ano lang, mga 10 minutes before ng schedule namin. Pasok ka. Pasok agad, tapos walang pila. So ayan po, ang bilis ng service nila ngayon. Unlike sa outreach ng mga nakaraan, parang ito yung pinakamabilis. Kasi, pag dating mo dito, syempre dapat lahat ng mga documents mo naka-ready na. Tapos naka-fill out na yung mga details ng aplikante, kung mag-renew ka man ng passport or new passport, mga ganyan. Nakalagay na dun sa form. Nung nakaraan kasi parang hindi ata, kailangan mo pa i-fill out. Organized na sila. Form. Oo, mas organized yung outreach nila ngayon. Tapos walang masyadong tao. At ayun. At saka yung sa mga sa mga nagsasabi na hindi tinatanggap yung Walk-in. walk-in, mayroon din silang tinatanggap. Tatanggap po sila ng walk-in. Tapos, ayun, sabi pala nila, kung pwede lang, mag-iwan po kayo ng review, mag-comment para mapansin po sa Pinas na ayun, maganda yung naging outcome ng mga outreach mission nila dito para mabigyan daw po sila ng pondo. Kasi pag wala silang pondo, hindi rin po sila makapag outreach mission dito sa ibang probinsya. So mas maganda yun kasi malaking tulong siya sa mga kagaya namin na ayun, hindi na kailangan pa pumunta ng Calgary kasi yun lang naman yung malapit po na consulate general dito sa consulate office dito sa amin. Biruin mo kung pupunta pa kami ng Calgary, magagastos namin sa gas, hotel, tsaka syempre yung araw mo na halimbawa hindi ka papasok kasi 'di ba ang ano nila doon yung schedule doon sa Calgary is weekdays lang. Unlike Monday to dito, Friday lang. oo, unlike dito nagkaroon po sila ng Sunday. Saturday, Sunday. Kagaya ngayon Sunday. So mas maganda po yung ganun na meron silang weekend na outreach kasi hindi mo na kailangan mag-leave, 'di ba? Sa Tsaka yung trabaho. Tsaka yung off natin kasi hindi rin naman matapat sa sa schedule nila. Oo. So sakto na meron silang weekend. So maraming salamat po sa Philippine Consulate ng Calgary. Ayan. Salamat sa pagpunta nyo. Naka-libre kami ng ng araw na dapat i-off. Yung hotel, gas. Malaking na-save namin dahil sa outreach nila. Tsaka yung leave natin magagamit natin sa
sa Laboy. Bagay. Dapat nga pupunta kami nitong July or August kasi yun yung walang pasok yung mga bata. Yun dapat yung punta namin. Ang kaso mo, bigla silang nagkaroon ng schedule. So, dito na kami syempre magpaparenew. Jollibee tayo? Gusto mo? McDo? Gusto mo? Ay, cheers! Gutom na McDo siya. doon sa atin sa ano? Dito na tayo. Punta tayo all the way back doon. Gutom na. Hindi, pauwi na rin. Suot na jacket. Daan muna tayo dito sa Jollibee kasi andito na rin tayo eh. Masarap sana kung may breakfast sa Jollibee kaso wala. Sarap ng yung longganisa nila, no? Ang ganda ng langit. Gusto ko lang yung ano pa. Gusto ko lang yung pie. Ha? Aray. Take out na nito. Dami. Biglang natakot. Take out. Meron na po tayong 10 pieces na chicken. Ayun, pakita ko lang, may cherry blossom doon, no? Ang dami. Obsessed ka sa cherry blossom. Obsessed daw. Ang ganda. Manol ka sa puso. Manol. Tanda-tanda mo na dito. Ilang years ka na? Si Dadong tumamay sa akin eh. Kumukuha ko ng video ng parang cherry blossom doon. Sabi niya, tagal mo na dito, parang ano pa rin daw, manol pa rin daw. Yes. Syempre kasi isang tumpok, tapos panay bulaklak, diba? Ang ganda tingnan. Na-amaze lang ako dun sa bulaklak. Ano na daw, para daw akong first timer. Manda ka sa sunod. Pag ikaw gumanyan-ganyan, ay ewan ko lang. Never ako gaganyan-ganyan. Sa ibang bagay, Never ako gaganyan-ganyan. may lamat to sa akin. Babawian ko to mamaya. Ang ganda ngayon, parang maganda sa park ah. No? Ganda ng panahon, no? Shoutout pala kay Naoki Hager tsaka kay Maybeth ng Lloydminster. Sila po yung mga nag-volunteer kanina sa Philippine Consulate ng Calgary. Sila nag-assist doon. Tsaka yun, sila yung nagbigay sa amin ng information na dapat mag-iwan tayo ng review sa website ng Philippine Consulate ng Calgary. Paglinggo dito, yung downtown namin, parang walang kabuhay-buhay. Ang lalaki ng mga truck na to. Oh. Nako! Nagre-report kay customer. Tatanggal yan. Ano yan? Reporting for duty ba Yan yan? naman ipasa rin to kapag yung Wala pang barena. Wala pang ano to, no? Pako to, no? pero yan na yung height niya. Ganda na yung ilalim. Mamaya, dumaan ka dito para maano. Oh. Sabi ko, ba't mo tinawagan yan? Tuloy, uuwi na. Kailangan banding-banding ako. Ibabanding ka. Ayan, may uuwi na daw. Tinawagan lang para ipakita yung higaan na ginagawa. Laro camera. Uy, maganda na siya, no? Good. Mas maganda nga kung pareho na.
Dapat meron siyang si Dong base. pala, si Dong ang nagano. Dong, ikaw pala may kasalanan. Oy, kasalanan mo pala. Pag nakita niya, ito mo, papalagyan niya. Maganda nga rin naman talaga sana dito. Pero lagyan niya pa ng harang yan para hindi dumikit sa dingding. Kasi pag winter malamig eh, na? Dito yung may mga brace. Mm. Meron pa yun. Hindi malaglag yung mga bata. Oo. May isa pa sa taas pa. Dugtong. Ayan. Ito sa loob sa kama. Para hindi malaglag yung kama. Tulad ko kaya, di ba? Antayin natin si Bes. Hoy, ngayon lang ako nagdilig. Grabe ka, namatay. Hindi ako nagdidilig na hindi sinabihan kasi baka mamaya pag namatay ako yung kasalanan ko pa. Lalaki na ng mga radish namin, no? O, yung galing ng beans natin, Papa, may bulaklak na. Ayan, o. Meron na siyang bulaklak. Lalaki na rin yung mga kamatis, eh.
Ang galing oh, yung sili meron ng bulaklak. Yan oh. Yan, malapit na pala magkaroon ng bunga to. Naku, yung isang ampalaya po namin namatay na. Siguro sa lamig yan. Yung isa doon, yung matabang ampalaya, namatay na din yung isa. Isa na lang yung naiwan sa amin. Tingnan natin yung mga beans na nilipat dito ni Dadong. Ayan oh. Ayan, sitaw ata to eh. Ayan. Diligan ko lang. 4 na puno. Ayan. Oh. Ayan. Takpan natin ulit. Kasi para hindi siya masira pagka malakas yung hangin. Op. Sayang kasi. Sayang pag nasira. So ayan. Ayan, nakaabang na yung gapangan niya oh. Ayan. Ayan, may bumanding. May bumanding. Galing trabaho, bumanding muna. Ang alipores mo? Nagsawa na sila. Nila ako mahal. Hindi na daw mahal si Lester. Paki-comment nga po lahat ng nagmamahal kay Lester. Tito Lester, mahal na mahal ka namin. Ay, paki-comment po lahat ng nagmamahal kay Lester kasi nakalimutan na daw po siya. Kala ko ba alis na yan? Ba't nagdadampot pa ng kahoy yan? May entry pa. Si Bajing doon, kinakagat na yung mga sapatos nyo. Gutom na. Kung napakasenti naman tong kanta na to. May pahagdan na yung kanilang bed. Nakahang lang talaga yan? Dong, i-fix mo na dyan sa gilid. Ganda, no? Oh, bali tinanggal mo lang yung hagdan. Yan na yung harang niya. Hawaki. Hawaki. Ayan, cute din, ano? Yan na yung hagdan. Yung budget dito na sa 260. O, biruin mo. Ano na siya, no? Bunk bed na siya. 260 yung napamili nilang mga ano lang, kahoy lang yun, Papa. Ang cute din yan, no? Lalo na pagka lalo na kung may ano na yan pa, no? Coating na, no? Kikinisin niya pa to eh. Itong mga sides na yan, kikinisin pa niya yan. Diba? Sa sander pa namin yun. Si sander pala tawag. Sander yun. Ang cute, no? Ito temporary lang mga bulat yan. Itanggal. Tanggalin pa yan nila, tapos doon i-assemble sa bahay nila iste. Ito ditanggal. Ganon din ginawa niya sa higaan namin eh. Lahat yan. Yan. Re-remove muna lahat yan. Tapos assemble na lang doon. Tapos dito sa baba, wala na siyang ano. Wala nang base. Wala na siyang sapin dito kasi yung foam nila, yun na yung pinaka ano dyan. Isisiksik na lang dyan. Insert na